fashion designer na si Abel Bacudio. Ang mga pahayag ng anyay dati nitong kaibigan at vlogger na si Maharlika. Dating malapit na magkaibigan sina Bacudio at Maharlika o Claire Contreras sa tunay na buhay. Sa katunayan nga pareha silang supporter ng unity team nila Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, kilala ng kritiko ng Marcos administration si Maharlika. Una sa mga itinanggi ng kampo ni Bacudio ay ang sinuhulan daw nito ng mamahaling relo si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos para makakuha ng proyekto sa gobyerno. Itinanggi rin ito na si First Lady Liza Marcos ang dahilan kaya nakakuha ng Schengen at US visa ang kanyang pamilya. Hindi rin daw totoo ang issue na tumatanggap ito ng kickback mula sa DPWH. Pinasinungalingan rin ito ang mga pasabog ni Maharlika sa kanyang YouTube channel na agad nakabili si Bacudio ng milyong pisong halaga ng bahay pagkatapos manalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa eleksyon. We categorically denied all of those allegations. And we shall prove in a court of law that those are all false. Dahil dyan, isang $2 million cyber libel case ang sinampa ni Bacudio laban kay Maharlika sa US Central District sa Los Angeles. Ayon sa complainant, hindi na raw sana ito magrereklamo dahil ayaw nito ng gulo. Pero marami na raw kasing apektado sa mga banat sa kanya ng vlogger. Siyempre medyo nakakalungkot kasi sabi nga niya BFF. So nakakalungkot, pero ako naman sabi nga ng aking pamilya, yung aking sister, yung parang ipagdasal na lang natin. Kaya lang medyo ngayon may mga naapektuhan tao na hindi dapat kasama dito. Na parang nadadamay sila. Siyempre, of course, the first family is nadadamay. Nanindigan naman si Bacudio na kliyente niya lang sa mga damit ang first family. At hanggang doon lamang ang kanilang ugnayan. Ayon naman sa US-based Filipino lawyer na si Ernedo Valera, decriminalize ang cyber libel sa US. This is purely a civil matter. It is not a criminal matter. Kasi pag nilitis yung libel na yan, lalabas yan. Titignan talaga ano yung intention, ano yung motibo, ano yung malalim na dahilan, bakit mo sinabi yan, at ano yung batayan mo. So, papasok ka ngayon sa evidence. Inisyuhan naman ng summon si Maharlika mula na maisampa ang kaso noong January 24. Sa ngayon, wala pang sagot si Maharlika sa kaso. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal. Ayan. Alam mo, ito lang ito lang mga kababayan. Ako, medyo hati ako dito hindi ko kilala yon kung sino yung sabi parang fashion na nila Marcos or whatsoever. At the same time, hindi ko naman alam kung ano yung sinabi ni Maharlika. Okay? Tungkol doon sa fashion designer na So whatever, ito lang ang sa akin. Maganda yung ginawa na sa korte dinala. Kasi at least, kasi yung iba ang ginagawa, instead na dinadala sa korte, dinadala sa Congress, dinadala sa Senate, di ba? Pag doon, walang kalaban-laban. Pag pinatawag ka dyan, wala kang kalaban-laban dyan. Di ba? Yari ka dyan. At least dito sa korte, now, they can present the evidence, di ba? Kung ano man ang pinagbasihan ni Maharlika nung kanyang accusation dito sa fashion designer na to, magkakalabasan na po sila ng ebidensya, which is good, so that we would know the truth. Kasi kung meron basihan si Maharlika, aba maganda. Dahil mapapahiya itong isa. Mapapahiya itong isa kung meron siyang basihan. Pero kung wala naman siyang basihan, naku po, yari ka, Maharlika. Di ba? So, aakin lang, okay yan, na magkaalaman, di ba? Magkaalaman kung sino talaga. At pag napatunayan niya yung sinasabi nito, pag napatunayan ni Maharlika yung mga akusasyon niya dito kay fashion designer, laglag sa upuan yung pinupuntirya ni Maharlika. Di ba? Sa Amerika na talaga ang kaso. Oo nga Kasi I think pareho ata silang president. I do not know kung ano although, I cannot say na ito part ng crackdown ng critics. Kasi nakikita ko naman yung punto ni fashion designer na tinatamaan na yung trabaho niya, tinatamaan na yung kanyang mga pamilya, kung ano man yung sinabi ni Maharlika. Patunayan na lang ni Maharlika. Patunayan na lang ni Maharlika na meron siyang ebidensya doon sa mga akusasyon niya doon sa fashion designer. Di ba? Meron siyang chance. At kung sinasabi nga nung iba, dito sa Pilipinas, hindi siya masampa ng kaso, di doon siya sinampahan sa California,
At least doon malalaman kung totoo ba o hindi. Ngayon, pag natalo tong si fashion designer, alam natin, iniipit lang pala talaga. Di ba? Pero pag nanalo si fashion designer, naku po, yari tayo dyan. Ako, I'm wishing the best kay Maharlika. Sana this time totoo na yung sinasabi mo. Kasi nung sinabi mo sa amin, hindi totoo eh. Yun lang masasabi ko. Hindi, yun lang naman ang sinasabi ko eh. Sana totoo na this time yung sinasabi mo. Kasi sabi ko nga sa'yo, sa buhay na to, lagi mo lang tatandaan. Panapanahon yan. If you think you have control of everything, you're wrong. You are not the sovereign creator who controlled everything. Who controls pala everything. Diba? Hindi po ikaw nagko-control. Kung nakalusot ka sa amin noon, sa mga fake news mo sa amin, sa akin, kay Mocha, sa Mocha Girls, kung nakalusot ka nun sa amin dahil di ka namin masampa ng kaso dito, diyan, this time, I hope, mapatunayan mo na. Okay? Ngayon, maybe we are the same side. And I'm wishing na sana totoo yung sinasabi mo. Pero kung hindi, wala tayong magagawa dyan. Malaki-laki yan. 2 million, di ba? $2 million ba ang hinihingi niya? Naku po. Hindi, sa akin lang naman. Ako, sa totoo lang, I am with Maharlika sa mga hirit niya ngayon. Okay? Although, lagi ko naman sinasabi sa inyo, hindi po ibig sabihin okay kami ng pareho kami ng we are both sabihin na nating anti-Marcos. But, sorry to say, hanggang dun lang ako sa may mga ebidensya. Hindi ako tatalon sa walang ebidensya. Yung mga accusation na walang evidence, hindi ko ho yun sasakyan. Pasensya na po kasi mahirap eh. Ako ho ay merong responsibilidad dito sa ating bansa. Di ba ho? Ako ho ay may responsibilidad ho na hindi ako gagawa ng isang illegal na bagay na para mag-shoot lang sa personal kong interest o di kaya mag-shoot lang sa kwento ko o di kaya para magka-views lang ako. Hindi ko yung gagawin. Maasahan nyo po ako, si Boss Dada at saka si Coach Oli and aming na si adopted na si Jojo de Guzman. Asahan nyo na hindi kami gagawa ng isang kwento dahil lang papabor sa amin. Sabi ko, paulit-ulit ko sinasabi to kay Boss Dada at kay Coach Oli. Wag kayong mag-iimbento. Dahil lang, para lang masabi. Ano ibig sabihin ng imbento? Okay? Kasi tayo mga Pilipino, ang hilig natin sa salitang white lies. Alam niyo white lies? There's no such thing as white lies. Lie is a lie. Kung sino mang animal na nag-imbento ng salitang white lies, demonyo yan. Totoo. There are only two things in the scripture. Liar and truth. Lies and truth. Wala hong white lies. Okay? Imbento ng demonyo yan to justify lying. Okay? So, hindi tayo dapat papasok sa ganun. Yung pag-iimbento ka lang para lang makamit mo yung gusto mong mangyari. Ay, huwag tayong ganun. Hindi ba? Hindi tayo ganun. Tayo, kung ano lang tama, kung ano lang talaga yung nandyan. Ngayon, sabihin mo kung ano yung opinion mo. Ito, opinion ko ito ha. Base sa mga circumstantial evidence na pinapresenta natin dito, ito opinion ko. I might be wrong, I might be right. Pero ito po ang opinion ko. Ito yung sinabi ko. Halimbawa po, sinabi ni Roque, ipapa-aresto na si Pangulong Duterte. Paulit-ulit kong ine-emphasize sa inyo kanina. Sabi ni Roque yun, according to Mr. President Duterte. Sinabi nila yan. Ngayon, what are the circumstances that would follow that? Ano yun? Pag tinuluyan talagang tanggalin yung Task Force Davao. Ibig sabihin nun, meron plano. Kasi doon mo makikita, bakit tatanggalin out of
Kasi ito na nga yung mga senyales yung mga madidikit na mga general kay Pangulong Duterte na natatanggalan ng appointment. Di ba ho? Kahit to yung ako na experience ko, personal ko na experience, na alam ko talaga na hindi lang ako malayang makapagsalita dito tungkol dyan kasi it's going to be their words against my words, di ba? Mahirap. Okay? Pero ako personal ko na alam na napraning sila dun sa sinabi ni Pangulong Duterte. Sigurado ko masasabi ko lang to sa mga close kong kaibigan. Hindi ko masabi dito kasi pwede nila akong i-libel. Kilala ko kung sino yung mga gusto magpatumba sa akin. Kilala ko po kung sino itong mga to. And personal ko itong nalaman. Okay? Alam ko yung ginagawang galaw nila. Kaya nga, sabi ko, etong mga bagay na to, mga circumstantial evidence yan, makikita mo na may plano sila kay Pangulong Duterte. Sinisimulan nila sa mga taong nakapaligid kay Pangulong Duterte. Ako nga, napagkamalan na nakapaligid kay Pangulong Duterte na merong quote-unquote kasama sa plano na hindi naman ako kasama sa plano, nakikipagkwentuhan lang naman ako. Di ba? Alam ko na meron silang tangka dito kay PRRD.